Martial Peak, Kabanata 106. Patagang atake. Sa sandaling lumipat siya, natural na gumalaw din si Yang Kai. Sa sandaling ito, ang atensyon ni Junior Brother Ye ay ganap na naakit ng 19 Yuan Condensing Do, kaya ito ay isang magandang oras upang maglunsad ng isang sneak attack. Hindi niya pinangarap na matukoy ni Yang Kai ang kanyang posisyon at sapat na ang loob na maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Isang matako na tingin ang lumitaw sa mukha ni Junior Brother Ye. Ang kanyang katawan ay kasing liksi ng isang pusa, at ang kanyang mga galaw ay tahimik. Unti-unti niyang nilapitan ang 19 Yuan Condensing Do. Papalapit ng papalapit ang distansya. 20 talampakan, 10 talampakan, 9 na talampakan. Ang 19 Yuan Condensing Do ay nasa parehong lugar pa rin, patuloy na sumisipsip ng Heaven and Earth Yin Chi sa lambak, na nagpapasigla sa nakapalibot na Yin Chi. Nang 5 talampakan na lang ang distansya sa pagitan ni Junior Brother Ye at ng 19 Yuan Condensing Do, biglang naging marahas ang kanyang Yuan Chi. Ang kanyang nakatagong katawan ay sumugod na parang cheetah na sumusubo sa biktima nito. Puno ng apoy ang kanyang mga mata, at iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang 19 Yuan Condensing Do. Lumipat din si Yang Kai. Nakatutok ang kanyang mga mata sa katawan ni Junior Brother Ye. Ang kanyang mga paa ay parang hangin, at hawak niya ang mahabang espada na katatapos lang niyang ninakawan. Sinasamantala ang hindi nababantay ang estado ng kalaban, handa siyang patayin sa gilid. Nang naisip ni Junior Brother Ye na malapit na siyang magtagumpay, ang 19 Yuan Condensing Do ay biglang tumigil sa pagsipsip ng Yin Chi. Isang napakalakas na Yin Chi ang lumabas mula sa loob at sumugod papunta kay Junior Brother Ye. Napakabilis ng pagbabagong ito kaya hindi napigilan ni Junior Brother Ye ang kanyang mga yapak. Nagulat si Junior Brother Ye. Kanina lang niya ito pinagmamasdan. Bagamat sigurado siya na ito ay isang Heaven and Earth treasure, hindi niya alam na ang bagay na ito ay may espiritualidad at maaaring mag-counterattack sa harap ng isang krisis. Saglit na natakot si Junior Brother Ye. Naramdaman niya ang lamig ng hangin na paparating kaya nataranta siya. Ang kanyang Yuan Chi ay naisaaktibo, sinusubukang labanan ng paparating na krisis. Nang handa na siyang makayanan ng impact, ang 19 Yuan Condensing Do ay biglang nanginag at nawala sa isang kisap mata. Sa sandaling ito ay nawala, ang liwanag sa paligid ay biglang nagdilim. Habang nagbabago ang liwanag, lubhang naapektuhan ang paningin ni Junior Brother Ye. Hindi niya makita ang nangyayari sa paligid niya. Sa sandaling ito gumawa si Yang Kai ng kanyang hakbang. Bagamat naapektuhan din ang paningin ni Yang Kai, halos matukoy pa rin niya ang posisyon ng kaaway. Hindi man kitili ng saksak na ito ang kanyang buhay, tiyak na hindi ito hahayaang magkaroon siya ng madaling panahon. Ang isip ni Junior Brother Ye ay ganap na nakatuon sa malamig na hangin na humahampas sa kanya. Paano niya naramdaman ang pagpatay na nagmumula sa gilid? Sa sumunod na sandali, umindayog ang katawan ni Junior Brother Ye habang tinatamaan siya ng malamig na hangin. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar, at ang kanyang Yuan Chi ay hindi tumatakbo ng maayos. Hindi niya maiwasang kiligin. Bago pa siya makahinga ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang baywang, para siyang tinusok ng isang matalim na sandata. Maraming karanasan si Junior Brother Ye sa pagharap sa mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng paghihiwalay at muling pagsasama. Bagamat nakaharang ang kanyang paningin, likas siyang lumipad at winalis ang kanyang binti patungo sa direksyon ni Yang Kai. Sa isang mahinang pag-ungol, si Yang Kai ay natangay sa balikat at lumipad palabas. Sabay na tumunog ang mabibigat na paghinga ng dalawang tao. Sa sandaling ito, hindi na kailangan pang itago ni Yang Kai ang kanyang figura. Unti-unting bumabawi ang kanyang paningin, si Junior Brother Ye ay tumingin sa direksyon ni Yang Kai na may hinanakit. Hindi maiwasang manginig ang katawan niya. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang baywang at tadyang, at ang kanyang figura ay pasuray-suray. Sa kanyang baywang, isang mahabang espada ang lumabas sa kanyang katawan. Nagamit na ni Yang Kai ang halos lahat ng kanyang lakas ngayon lang. Kinailangan din gamitin ni Junior Brother Ye ang kanyang Yuan Chi para labanan ng malamig na hangin. Paano siya makakapag-ingat laban dito? Ikaw. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Yang Kai, biglang naging interesante ang ekspresyon ni Junior Brother Ye. Naisip lang niya ang ilang mga posibilidad. Ang isang posibilidad ay sinaktan siya ni Yuan Lang o Junior Brother Wo. Sa harap ng mga benepisyo, hindi kakaiba para sa kapwa alagad na magpatayan. Isa pang posibilidad ay gusto siyang patayin ng babae. Ang isa pang posibilidad ay mayroong isa pang grupo ng mga tao sa lambak na ito. Ngunit hindi niya akalain na ang umatake sa kanya ay si Yang Kai talaga, na inakala nilang isang tupang naghihintay na katayin. Haha. Dahan-daang bumangon si Yang Kai at tumingin sa kanya ng may malungkot na ngiti. Niyugyug niya ang balikat na nataman at napag-alamang hindi ito seryoso. Pagkatapos ay naglakad siya ng hakbang-hakbang ng walang takot. Si Junior Brother Ye ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Paano ito posible? Unti-unting namutla ang mukha ni Junior Brother Ye. Bagaman hindi ko alam kung ano ang ikinagulat mo, tila lahat ng ito ay ibang-iba sa iyong inaasahan. Malamig na sabi ni Yang Kai. Kami. Yumuko si Junior Brother Ye at nagulat na sinabi. Ito ang espada ni Junior Brother Wo. Oo, patay na siya. Ngayon muna, kaya, niloko mo kaming lahat.
Sa sandaling ito, ang puso ni Junior Brother Ye ay napuno ng matinding kawalang kasiyahan at kahihiyan. Nang mamatay si Brother Kai sa kamay ni Yang Kai, maipaliwanag ito bilang kapangyarihan ng lihim na kayamanan. Ngunit ngayon, siya ay mamamatay sa kamay ni Yang Kai. Nasa separation and reunion level na siya. Ngayon siya ay papatayin ng isang cultivator sa initial element level. Anong uri ng mundo ito? Masungit, sobrang tampuhin. Sa pagiyak, ibinuka ni Junior Brother Ye ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Lalong nawalan ng gana ang ekspresyon niya. Ang mga sugat sa kanyang katawan at ang kahihiyan sa kanyang isip ay nagparamdam sa kanya na haggard at walang kapangyarihan, ngunit hindi niya napigilan. Wala akong awayan sa iyo, ngunit mula nang dumating ka sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Naglakad siya sa harap ni Junior Brother Ye at itinaas ang palad para atakihin siya. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Junior Brother Ye na para bang nagkaroon siya ng huling pagsabog ng lakas. Hinugot niya ang mahabang espada sa kanyang baywang, hinawakan ito sa kanyang kamay, at nilaslas si Yang Kai. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang katawan at tinamaan ng uppercut ang baba ni Junior Brother Ye. Agad na nabasag ang buong baba ni Junior Brother Ye. Ang kanyang katawan ay lumipad ng mataas sa hangin, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Nang hindi hinintay na lumaban siya, sumugod si Yang Kai at sinuntok siya ng 2 beses. Sumabog ang Yuan Chi, at agad na pinatay si Junior Brother Ye. Tumayo si Yang Kai, nginisyon. Naglalaro, lolo mo ako. Nang walang alinlangan, nagpanggap lang si Junior Brother Ye na mahina. Gusto niyang hayaang mapalapit sa kanya si Yang Kai para mapatay niya ito sa isang suntok. Ngunit handa na si Yang Kai. Kahit na ang isang kuneho ay kakagat kapag na-corner, hindi banggitin na siya ay isang cultivator. Bago mapatay ang kaaway, anumang kapabayaan ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Matapos patayin ang taong ito, hinanap ni Yang Kai ang kanyang katawan gaya ng dati. Wala siyang nahanap, 1 o 2 bote lang ng elixir at ilang perang papel. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay lumabas, kaya hindi sila maaaring magdala ng masyadong maraming bagay. Maaari niyang gamitin ang elixir mismo, ngunit mayroong ilang mga banknotes. Hindi sila tiningnan ni Yang Kai ng mabuti at diretsyong isinilid ang mga ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Tulad ng dati, itinapon niya ang katawan ng tao sa malapit na puno. Tumingin-tingin si Yang Kai sa paligid at nalaman niyang matagal nang nawala ang 9 Yin Yuan Condensing Do. Naramdaman din ni Yang Kai ang malamig na enerhiya ng Yin na lumabas mula sa 9 Yin Yuan Condensing Do. Ito ay isang labis na nakakapangilabot na enerhiya ng Yin. Hindi nakakagulat na kailangan niya upang tumulong sa pagkolekta nito. Ang bagay na ito ay napakatalino at makakatakas kapag naramdaman niyang may mali. Maliban sa katangian ng Yang na Yuan Chi, na naging kaaway nito, malamang na walang magandang paraan para makolekta ito. May mahigit 2 oras pa bago madaling araw. Kailangan niyang magmadali, ngunit bago iyon, kailangang bumalik ni Yang Kai at tanungin si Zia Ningchang kung paano kolektahin ang 9 Yin Yuan Condensing Do. Marshall Peak, Kabanata 107. Zia Ningchang hindered. Ang 19 Yuan Condensing Do ay isang bagay na inaanod, at ang lambak ng bundok ay hindi liit. Kung siya ay sapat na swerte upang mahanap ito, maaari niyang kolektahin ito. Gayunpaman, bago pumunta rito, ilang beses nang nagtanong si Yang Kai. Zia Ningchang man o Old Man Meng, hindi sila sumagot. Sinabi lang nila na sasabihin nila sa kanya kapag dumating ang oras. Dahil dito, medyo naghinala at naguguluhan si Yang Kai. Ngayon, oras na para malaman ng higit pa. Ang lokasyon ng pinagtatagwan ni Zia Ningchang, naalala pa rin ito ni Yang Kai. Maingat siyang tumakbo patungo sa direksyong iyon habang binibigyang pansin ang reaksyon ng Origin of Yang sa kanyang dibdib. Gusto niyang makita kung mahahanap niya si Yuan Lang. Gayunpaman, sa kahabaan ng paraan, ang pinagmulan ng Yang ay hindi tumugon sa lahat. Hindi niya alam kung saan tumakas si Yuan Lang, ngunit wala siyang magawa. Tutal, 2,000 talampakan lang ang sensing range niya. Kung lumampas si Yuan Lang sa saklaw na ito, hindi siya mahahanap ni Yang Kai. Matapos sumugod sa isang stick ng insenso, nang malapit na niyang marating ang pinagtatagwan ni Zia Ningchang, ang Origin of Yang sa kanyang dibdib ay nag-react sa sandaling ito. Nagulat si Yang Kai. Nagulat siya dahil ang kasalukuyang lokasyon ni Yuan Lang ay napakalapit sa Zia Ningchang. Masaya siya dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang alagad ng blood group na ito. Nahanap na ba niya si Ningchang? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling lumapit si Yang Kai sa direksyong iyon. Sabay pidyan ng hininga at itinoon ang atensyon sa direksyong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Walang gumagalaw mula sa direksyong iyon. Hindi dapat nakita ni Yuan Lang ang pinagtatagwan ni Zia Ningchang. Kung hindi, siguradong nagsimula na silang mag-away. Hindi nag-alala si Yang Kai sa kaligtasan ni Zia Ningchang. Pagkatapos ng lahat, magagamit pa rin niya ang kanyang Heaven Grade Defensive Artifact. Gayunpaman, ang kanyang pinagtatagwan ay napaka-awkward. Ito ay isang bitak sa bundok na pinahihintulutan lamang ng isang tao na makapasok sa isang pagkakataon. Kung haharendyan siya ni Yuan Lang sa loob at sipol para ipaalam kay Long Wei at sa ekspertong iyon, magiging napakagulo ng mga bagay-bagay. Sa pag-iisip nito, naging mas maingat si Yang Kai. Kinabahan din si Zia Ningchang sa sandaling ito. Simula nang umalis si Yang Kai, gumaling na siya rito.
Pagkatapos ng hampas ng palad mula kay Wen Feichen, pag-activate ng isang Heaven Grade Artifact, at pagbukas ng 9 Yin 8 Lux Array, ang kanyang pagkonsumo ay mas malaki kaysa sa sinuman. Matapos gumaling sa napakatagal na panahon at gamitin ang lahat ng mga table tasks na dala niya, 20% lang ng kanyang lakas ang nabawi niya. Sa pinakamaganda, siya ay katumbas lamang ng ikapito o ikawalong antas ng Initial Element Realm. Kanina lang ay biglang nagkagulo sa labas. Laking gulat ni Ziya Ningqiang kaya tumalon ang kanyang puso. Nagtago siya sa siwang ng bundok at hindi ng ahas malaw. Ang kanyang pares ng maningning na mga mata ay tahimik na pumikit habang nakatingin sa labas, gustong makita kung sino ang papalapit. Inaasahan niya si Yang Kai, ngunit kung si Yang Kai talaga, walang dahilan para hindi siya pumasok kaagad. Ang taong iyon ay matagal nang gumagala sa labas, ngunit hindi nakapasok. Natural, hindi ito ang taong hinihintay niya. Iyon ay ang kaaway. Hindi niya lang alam kung gaano kalakas ang taong ito. Ang kabilang partido ay naghahanap sa malapit ng buong 30 minuto, napakaingat, ngunit walang nakita. Nang makitang nagmamadaling aalis ang mga yabag, hindi napigilan ni Ziya Ningqiang ang nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng kaluskos mula sa mga palumpong sa bakanan ng siwang ng bundok. Biglang tumalon muli ang puso ni Ziya Ningqiang, na kanina lang kumalma. Kaagad pagkatapos, isang maliit na itim na anino ang biglang sumugod mula sa mga palumpong at direktang tumalon sa harap ni Ziya Ningqiang. Sa sobrang takot niya ay halos mapasigaw siya sa pagkaalarma, ngunit nang tingnan niyang mabuti ay hindi niya maiwasang hindi malaman kung matatawa ba siya o maiyak. Ito ay talagang isang ardilya na naninirahan sa lambak. Ito ay malamang na nagyelo ng Yinchi, kaya't natagpuan ng siwang ng bundok na ito upang samilong sa hangin. Maingat na inabot ni Ziya Ningqiang, gustong kunin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakapuyat ng ardilya. Nang maramdamang may tao rito ay agad itong tumalon. Sa kalagitnaan ng hangin, biglang lumitaw ang isang malaking kamay at mahigpit na hinawakan ang ardilya. Pagkatapos, sa isang malakas na pagpisil, tumalsik ang dugo. Kehehehe. Isang pagsabog ng masasamang tawa ang umalangaw habang hinaharangan ng matipunong figure ni Yuan lang ang tanging pasukan sa bundok. Bakas sa kanyang mukha ang isang kawili-wiling na gulat na ekspresyon habang nakatingin kay Ziya Ningqiang na nakaupo sa loob at sinabing, "Kaya nagtago ka rito." Biglang nanlamig ang mukha ni Ziya Ningqiang. Galit na tumingin kay Yuan lang ang kanyang magagandang mata. Sa pangkalahatan, mahal ng mga babae ang maliliit na hayop, lalo na ang maliliit na hayop na maganda ang hitsura. Bagamat ngayon lang inilantad ng ardilya ang kanyang kinaroroonan, ang malupit na pamamaraan ni Yuan lang ay nagagalit pa rin sa kanya. "Matagal mo akong hinanap." Hinarang ni Yuan lang ang siwang ng bundok at kalmadong tumingin kay Ziya Ningqiang. "Ano ang nawala sa swings, kung ano ang nakukuha sa swings? Hindi ko mahanap si Yang Kai, ngunit natagpuan kita. Ito ay isang mahusay na tagumpay." Sa pangungusap na ito, agad na kumalma si Ziya Ningqiang. "Tigtas na pala si Junior Brother. Kung maglakas loob kang lumapit, hahayaan kitang mamatay ng walang libingan." Malamig na pagbabanta ni Ziya Ningqiang. Gayunpaman, ang kanyang likas na disposisyon ay dalisay at inosente. Kahit magsinungaling siya, namumula ang mukha niya. Kung ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ng iba, ito ay medyo nagbabanta. Gayunpaman, naririnig ni Yuan lang ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga salita. Hindi niya napigil ang tumawa at sinabi, "May lakas ka pa bang lumaban? Maswerte ka at hindi ka nahimatay pagkatapos kunin ang hampas ng palad na iyon mula kay Hallmaster Wen. Sa ngayon, nakabitin ka lang sa isang thread." Bagamat ang lakas ni Yuan lang ay selyado na, si Ziya Ningqiang ay hindi mas mahusay. Kung talagang nag-away sila, si Yuan lang ay hindi natakot sa kanya. Tutal, pareho silang nasa separation and reunion boundary. Kaya lang mas mataas ang isa sa kanila. Ngayon na ang tanging labasan ay hinarang niya, si Yuan lang ang nangibabaw at ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. "Maging masunurin ka at ipinapangako kung hindi kita hahayaang magdusa. Kung maglakas loob kang lumaban, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo." Mabangis na pagbabanta ni Yuan lang. Hindi sumagot si Ziya Ningqiang. Palihim niyang tinipon ang kanyang Yuan Chi at naghanda na bigyan siya ng isang matinding suntok nang makalapit siya. Gayunpaman, malinaw na alam ni Yuan lang kung ano ang binabalak niyang gawin. Hindi siya nakalapit at hamarang lang sa daan. Lihim itong nagreklamo kay Ziya Ningqiang. "Alam kong may heaven grade defensive artifact ka. Sa estado ko ngayon, natatakot akong wala akong magawa sa iyo. Pero paano kung magpadala ako ng mensahe para hilingin sa iba na pumunta? May pag-asa ka pa bang tumatakas?" Si Yuan lang ay hindi nagmamadali. Siya ay may kaisipan ng isang pas ang naglalaro ng daga, na gumagamit ng mga salita upang sirain ang psikolohikal na depensa ni Ziya Ningqiang. "Ano ang gusto mong gawin?" Malamig na tanong ni Ziya Ningqiang. "Anong gusto kong gawin? Kehe, ako dapat ang magtatanong niyan. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong masunurin na pumayag sa ilan sa mga kondisyon ko. Kung hindi, tatawagan ko ang mga tao sa kanan." Ngayon na, napagtanto na dumating na ang oras, sa wakas ay ipinakita ni Yuan lang ang kanyang foxtail. "Anong kondisyon?" Masaya rin si Ziya Ningqiang na mag-aksaya ng oras sa taong ito. Sa ngayon, mas maraming oras ang mayroon siya, mas makakabawi ang kanyang Yuan Chi.
Una, kailangan mong ayusin ang iyong Yuan Chi at masunarang maghintay na mahuli. Pangalawa, kailangan mong ibigay sa akin ang defensive artifact na iyon. Pangatlo, si Yuan Lang ay nagsiwalat ng bakas ng isang masamang ngiti. Tanggalin mo ang iyong maskara at hayaan mo akong makita. Ang totoo mong anyo. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Kung talagang kagandahan ka, hahayaan kita at siguradong hindi kita mahihirapan. Kahit isang bata ay hindi maniniwala dito. Kung talagang tinataka ni Ziya Ningchang ang kanyang Yuan Chi, hindi ba magagawa ni Yuan Lang ang anumang gusto niya? Sa madilim at maangin na gabing ito, kung saan ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa, paano malalabanan ng isang lalaki ang tukso ng kagandahan? Simple lang si Ziya Ningchang, ngunit hindi siya isang taong madaling malinlang. Agad niyang sinaway. Wishful thinking. Martial Peak, Kabanata 108. Tulala ka talaga. Pinipilit mo ang kamay ko. Nanlamig ang mukha ni Yuan Lang. Masyado kang lalayo. Hindi umatras si Ziya Ningchang. Malamig at mahigpit ang ekspresyon ni Yuan Lang. Gusto niyang magpadala ng mensahe, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinigilan niya ang kanyang sarili at tumawa. Kung gayon, tingnan natin kung ang defensive artifact ng babaeng ito ay maaaring hadlangan ng aking pag-atake. Hindi niya talaga kayang isuko ang napakasarap na pagkain na nasa bibig na niya. Kung talagang masupal niya si Ziya Ningchang gamit ang sarili niyang lakas, ito ay katumbas ng pagkuha ng kahit isang heaven-grade artifact. Sa gayong kayamanan, saan siya hindi mapupunta sa malaking mundong ito? Hindi na kailangang manatili sa blood group at ipagsapalaran ang kanyang buhay, tama ba? Higit pa rito, misteryoso ang pinanggalingan ng babaeng ito at hindi mababa ang halaga nito. Tinansya niya na mayroon siyang higit sa isang artifact. Kaya gusto niyang subukan. Kung talagang hindi ito gumana, hindi pa huli ang lahat para magpadala ng mensahe. Sa anumang kaso, kasama siya dito, hindi siya makatakas kahit na mayroon siyang mga pakpak. Sa pag-iisip nito, napangiti si Yuan Lang at naglakad patungo kay Ziya Ningchang. Nagreklamo si Ziya Ningchang sa kanyang puso. Bagamat na-recover niya ang 20% ng kanyang Yuan Chi at maaaring i-activate ang kanyang defensive artifact, naubos nito ang labis na Yuan Chi. Kapag ginamit niya ito, muli siyang mahihina. Umaasa pa rin siya sa paggamit nitong maliit na bahagi ng Yuan Chi para mahanap si Yang Kai, paano niya matitiis na gamitin ang lahat ng ito. Ngunit kung hindi niya ito gagamitin, wala siyang kumpiyansa na talunin si Yuan Lang. Grabe talaga ang terrain dito, hindi niya maipakita ang lakas niya. Makakablock lang siya sandali at tingnan kung makakahanap siya ng pagkakataon para patayin siya. Hindi rin nilayo ni Ziya Ningchang na maging maluwag. Binubuli na siya ng kabilang partido, paano siya makikipagkompromiso? Papalapit ang distansya ng dalawa. Dahan-dahan ding tumayo si Ziya Ningchang, palihim na itinaas ang kanyang Yuan Chi at maingat na tinitigan si Yuan Lang na paparating. Ito ay isang tunay na pagtatagpo sa isang makitid na landas. Sa makitid na agwat ng bundok na ito, kahit na sino man ito, walang paraan upang madaling maiwasan ang pag-atake ng isa't isa. Noong 10 metro pa ang layo nila, unti-unting nawala ang ngiti ni Yuan Lang. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Biglang kumilos si Ziya Ningchang. Nang walang anumang babala, gumawa siya ng unang hakbang na ikinagulat ni Yuan Lang. Ang kanyang payat na mga kamay na malajade ay bumuo ng isang hugis ng orchid, at pinunasan niya ang kanyang daliri pasulong. Isang malamig na hangin ang bumaril patungo kay Yuan Lang na parang palaso. Nagbago ang ekspresyon ni Yuan Lang. Hindi niya inaasahan na may lakas pa ang babaeng ito para makipaglaban sa kanya. Kung tutusin, gaano nakatagal mula nang siya ay nasugatan. Uminom man siya ng tableta, imposibleng gumaling siya ng ganoon kabilis, di ba? Paano niya malalaman na may espesyal na pangangatawan si Ziya Ningchang? Sa sandaling makapasok ang mga table tasks sa kanyang katawan, maaari niyang direktang masipsip at mapino ang mga ito. Kung hindi dahil sa wala siyang sapat na pills, paano niya mababawi ang 20% ng kanyang lakas? Ang hangin ng daliri na ito ay malamig hanggang sa buto, tulad ng isang matalim na yelo. Ito ay resulta ng paggamit ni Ziya Ningchang ng yin chi sa lambak at ng kanyang sariling mga espesyal na katangian upang agad itong pinuhin. Hindi masyadong malakas ang kapangyarihang pumatay, ngunit ang kalamangan ay hindi ito kumukonsumo ng maraming enerhiya at ito ay sapat na mabilis. Sa isang huni na tunog, ginamit ni Yuan Lang ang kanyang palad upang igalaw ang kanyang saber. Sumabog si Yuan Chi, at nilaslas niya ang palad niya, sumisigaw. Flying Cloud Chop. Ang Flying Cloud Chop ay hindi isang palm technique, ngunit isang saber technique. Isa itong Earth-level low-grade martial art, at hindi mahina ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, si Yuan Lang ay walang sable, kaya maaari lamang niyang gamitin ang kanyang palad bilang kapalit. Natural, nabawasan ang lakas ng pag-atake. Ngunit kahit na ganoon, ang pag-atake ni Ziya Ningchang ay naputol niya sa kalahati, at wala itong epekto. Sa pakiramdam na ang pag-ataking ito ay walang anumang kapangyarihang pumatay, gusto ni Yuan Lang na pagtawanan ito, ngunit hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng isa pang alon ng so-so, na tunog. Si Ziya Ningchang ang nagpadala ng isa pang pag-atake. Nay na si Yuan Lang, nag-form siya ng kamao gamit ang isang kamay at sumuntok, sumisigaw. Asher Dragon's Roar. Tama, may mahinang tunog ng dagandong ng dragon. Ang hakbang na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang Flying Cloud Chop.
Nang hindi siya binigyan ng oras para huminga, muling dumating ang huni. Si Ziya Ningqiang talaga ay nagsimulang gumalaw pakaliwa at kanan. Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay walang katapusang gumagalaw, at sunod-sunod na hangin ang mabangis na bumaril. Si Yuan Lang ay hindi umatras kahit 1 pulgada, at nagmamadaling ginamit ang kanyang martial arts para i-neutralize ito. Thousand Execution Flash, Flying Phoenix Ghost Kill, Heavenly Mandate Thunder, Transforming Iron Palm, Steel Beheading Hand, Spirit Dragon Fist. Gaya ng inaasahan ng isang eksperto sa Separation and Reunion Boundary, iba-iba ang iba't ibang martial arts na kanyang ginawa. Binago niya ang kanyang mga pamamaraan upang makipagkompetensya sa mga pag-atake ni Ziya Ningqiang, at saglit, sila ay nasa malalim na tubig. Sa kabilang banda, si Ziya Ningqiang ang tipong haharap sa lahat ng uri ng pagbabago. Kahit anong klaseng martial skill ang ginamit niya, ang mayroon lang siya ay malamig na hangin ng daliri. 10 metro ang hiwalay nilang dalawa, ngunit pantay-pantay. Lumipad ang mga kislap mula sa mga pader ng bangin ng bitak ng bundok, na pawang natangay ng mga aftershocks ng martial arts ng dalawang tao. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, sa wakas ay napagtanto ni Yuan Lang na may mali. Ang kanyang lakas ay selyado, at kailangan niyang magtrabaho ng husto upang labanan ang pagsalakay ng Cold Chi. Pagkatapos ng patuloy na paggamit ng napakaraming martial arts na tumupok kay Yuan Chi, talagang nakaramdam siya ng bahagyang panghihina. Katulad pa rin ng dati ang babaeng katapat niya. Hindi namumula ang mukha niya, at hindi rin bumilis ang tibok ng puso niya. Para bang ang hangin ipinadala niya ay walang halaga, at hindi naubos ang Yuan Chi. Paano niya malalaman na ang hangin ni Ziya Ningqiang ay halos malamig na hangin na natipon mula sa Cold Chi sa lambak? Kailangan lang niyang gumamit ng kaunting bahagi ng kanyang Yuan Chi upang lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagpatay. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipaglaban, sa wakas ay naunawaan ni Yuan Lang na sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya talaga makakain si Ziya Ningqiang. Agad siyang nagngangalit dahil sa kahihiyan at mabangis na sinabi. Mabahong babae, kung hindi ka pa rin susuko, tatawagan ko siyang Master Longwei. Kung lalapit siya, tiyak na walang awa niyang sasalantakan ka at gagawin ka. Sana namatay ka na, kasuklam-suklam. Nagalit si Ziya Ningqiang. Hehe, kahit sinong babae na mahulog sa kamay ni Longwei ay walang magandang buhay. Baka masunurin ka pa sa akin. Ipinapangako kong pakikitunguhan kita ng mabuti. Walang hiya. Si Ziya Ningqiang ay patuloy na nagalit. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka sumuko, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Naging malamig ang ekspresyon ni Yuan Lang habang ginagawa niya ang kanyang huling ultimatum. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumigaw. 1. Habang nag-uusap ang dalawa ay hindi napigilan ang kanilang mga kamay. Matindi pa rin ang laban nila. 2. Sadyang kinaladkad ni Yuan Lang ang salita. Biglang lumiko ang mga mata ni Ziya Ningqiang sa mga crescent. Bagamat natatakpan ng belo ang kanyang mukha, sigurado si Yuan Lang na ngayon lang nakangiti ang babaeng ito. Ang ganda niya pag ngumingiti. Napaisip si Yuan Lang sa sarili. Saglit na hindi niya nakayanang magsabi ng 3 ng malakas. Napag-isipan mo na ba? Naisip ni Yuan Lang na nagbago ang isip niya. Ang mga mata ni Ziya Ningqiang ay kurbadong parang crescents pa rin. She shouted. Sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong tumawag ng tao? Ano? Hindi maintindihan ni Yuan Lang. Marunong din akong tumawag ng mga tao. Tumingon si Ziya Ningqiang sa likuran niya at tinadyakan ang kanyang mga paa na may humihikbi na tono. Junior brother, sa wakas nandito ka na. Hindi man lang lumingon si Yuan Lang. Tumisi siya, gusto mo bang gumamit ng ganitong klaseng pakulo para dayin ako? Miss, sa tingin mo ba tanga ako? Idiot ka talaga. Biglang may malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yuan Lang. Nagmamadali niyang sinubukang tumalikod, ngunit hindi siya binigyan ni Ziya Ningqiang ng pagkakataon. Sinalakay siya nito ng marahas, dahilan para mataranta siya. Isa pa, makitid ang bundok kaya hindi siya makaikot. Nakastak ang kalahati ng katawan niya, hindi na makaabante o maka-atras. Sobrang awkward. Sa isang buga, naramdaman ni Yuan Lang ang pananakit ng kanyang likod. Malabo niyang naramdaman ang isang matalim na sandata na tumusok sa kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang dulo ng espada na tumatagos sa puso niya. Martial Peak, Kabanata 109. Puso ng isang batang babae. Tumagos ang espada sa kanyang dibdib. Ito ay isang nakamamatay na sugat. Naramdaman ni Yuan Lang ang biglang pagkurot ng kanyang puso. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sumambulat, at ang kanyang buhay ay mabilis na nawala. Nahihirapan siyang lumingon sa kanyang ulo at sa wakas ay nakita niya si Yang Kai sa likuran niya. Bastos. Bakas sa mukha ni Yuan Lang ang kakaibang ekspresyon. Tiningnan niya si Yang Kai nang may ayaw at galit. Natahimik si Yang Kai. Hinugot niya ang espada mula sa dibdib ni Yuan Lang, naglabas ng isang pagsabog ng mainit na dugo, at pagkatapos ay bigla itong sinaksak muli. Pagkatapos ng 2 suntok, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yuan Lang. Nanlambot ang katawan niya at natamba siya. Unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Bago siya namatay, dahan-daang nagpakita ng bakas ng mapait na ngiti ang bibig ni Yuan Lang. Ang swerte niya talaga. Ginawa ng Diyos na tanga ang mga tao. Inisip niya noong una na siya ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagharang sa babaeng ito sa crack ng bundok,
ngunit hindi niya inaasahan na siya ay haharengyan ng iba. Kung hindi dahil sa espesyal na lupain na ito, paano siya mapapatay nang hindi niya kayang lumaban? Hindi man niya kayang talunin ang mga ito sa 1 versus 2 na sitwasyon, dapat ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas, di ba? Ngunit ngayon, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang mga ngaso, na alam na darating ang araw na siya ay magiging biktima. Ayos ka lang ba? Tumangala si Yang kay Zhang. Sa katunayan, nang matuklasan ni Yuan lang ang maliit na senior sister na ito, nasa malapit na si Yang Kai. Gayunpaman, hindi siya agad nakakilos. Sa halip, naghintay siya hanggang sa pumasok si Yuan lang sa crack ng bundok at nakipag-away kay Ziya Ningqiang bago siya gumawa ng palihim na pag-atake. Ang pamamaraang ito ay medyo kasuklam-suklam. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Ziya Ningqiang ang sitwasyon at saglit siyang natakot. Gayunpaman, ito ang pinakamatipid sa oras at walang hirap na paraan para patayin ang kaaway. Ayos lang ako, ikaw. Natigilan si Ziya Ningqiang bago siya matapos magsalita. Nakita niya ang kalahating talampakang sugat sa tiyan ni Yang Kai at ang madugong butas sa balikat nito. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Kai na puno ng dugo ay kalmado at puno ng pag-aalala. Ang kanyang ekspresyon ay matatag at determinado, na nagbibigay ng isang uri ng katatagan at pagiging maaasahan na tanging mga lalaki ang maaaring magkaroon. Ibang-iba siya sa dati niyang mahina at marupok na sarili. Hinarang ng kanyang itaas na katawan ang pasukan ng bundok. Ang kanyang payat na katawan ay hindi natitinag tulad ng isang bundok, na humaharang sa lahat ng hangin, ulan, at kapigatian, na ginagawa itong makitid na bitak ng bundok na kasing init ng isang tahimik na daungan. Dahan-daang lumakad pasulong, iniunat ni Ziya Ningqiang ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa sugat. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hawakan ito dahil sa takot na masaktan si Yang Kai. Namula agad ang mata niya. 4 na oras na lang. Anong klaseng mahirap na labanan ang pinagdaanan niya sa labas para maging ganito siya? Gaano karaming dugo ang kinailangan niyang damyugo upang ang kanyang duguchi ay pumailang lang sa langit? Sa lambak ng bundok na ito na halos nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, na humaharap sa higit sa 10 mga kaaway na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbot, naramdaman ni Ziya Ningqiang na parang sila ni Yang Kai ay umaasa sa isa't isa. Ngayong nakita na niya ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, paanong hindi siya mahihirapan? Ang bawat babae ay may pangarap ng isang bayani na nagligtas sa dalaga sa pagkabalisa. Bagamat ang taong nagligtas sa kanya sa pagkakataong ito ay hindi isang mahusay na bayani, hindi rin siya isang mahusay na bayani, ngunit isang ordinaryong junior brother sa initial element realm. Kung ikukumpara sa sarili niyang lakas, magkaiba siya ng mundo. Ngunit ang puso ng dalaga ay hindi maiwasang lumundag. Maliit na sugat lang, walang pakialam na sabi ni Yang Kai. O tama, nakita ko ang 19 Yuan Condensing Do. O, pinunasan ni Ziya Ningqiang ang kanyang mga mata. Hindi siya naging masaya gaya ng inaasahan niya. Paano natin kukunin ang bagay na iyon? Dapat mong sabihin sa akin ngayon, di ba? Tanong ni Yang Kai. Kung hindi, kapag nakita natin ito mamaya, baka tumakas na naman ito. Ayaw namin yan. Hinayla ni Ziya Ningqiang ang kamay ni Yang Kai at sinenyasan itong maupo. Bakit hindi? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi ba sila pumunta dito para lang sa 19 Yuan Condensing Do? Hindi siya pinansin ni Ziya Ningqiang at mahinang sinabi. Maupo ka muna at mag-uusap tayo. Tumingin si Yang Kai sa kanya ng may kain na hinala at pagkatapos ay dahan-daang umupo. Ibinaba ni Ziya Ningqiang ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang mga labi, at kalahating lumuhad sa harap ni Yang Kai. Pinunit niya ang isang mahabang piraso ng tela mula sa kanyang damit at pagkatapos ay naglabas ng isang bote at nagbuhos ng ilang ointment sa kanya. Tumapit siya sa katawan ni Yang Kai at ibinalot ang sugat sa tiyan nito. Hinayaan siya ni Yang Kai na gawin ang anumang gusto niya. Maghihintay tayo dito hanggang madaling araw. Mahinang sinabi ni Ziya Ningqiang habang binabalot niya ang sugat ni Yang Kai. Pagkatapos ng madaling araw, masisira ang 9-in-8 Locks Formation at aalis tayo sa lugar na ito. Pero nandito tayo. Huwag. Pinutol ni Ziya Ningqiang si Yang Kai na may hindi mapag-aalinlangan ng katatagan. Para sa bagay na iyon, hindi ito katumbas ng halaga. Pinag-isipan siya ni Yang Kai at kumunat ang noo. Alam ko kung ano ang inaalala mo, ngunit siyam na ang napatay ko sa kanila. 2 na lang ang natitira sa kanila. Ano? Tumangala si Ziya Ningqiang, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. May 2 pa silang tao, 2 rin tayong tao. Bakit tayo matatakot sa kanila? Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap sa kabaliwan. Dahil hindi sila mabait, hindi natin kailangang maging magalang sa kanila. Gayun din, ang ika-9 na Yuan Condensing Do, hindi natin maaaring pabayaan ang bagay na ito. Hindi natin maibibigay hanggang kalahati. Nagsisinungaling ka sa akin, tama ba? Inosenteng tiningnan ni Ziya Ningqiang si Yang Kai. Napakapaniwala mo ba? Napangiti si Yang Kai. Hindi sinasadyang nahila niya ang kanyang sugat at napabuga ng malamig na hininga. 2 tao lang ba talaga sila? Oo, si Long Hui lang at ang taong nanakit sa iyo ang umalis. Tumanggo si Yang Kai. Natigilan si Ziya Ningqiang. Akala niya ay bumalik si Yang Kai sa sobrang pagkabalisa dahil hinahabol siya ng napakaraming tao sa labas.
Ang pagiging makatakas sa kanyang buhay ay isang stroke ng kapalaran, ngunit hindi niya inaasahan na talagang sasabihin niya sa kanya na sa loob lamang ng 2 oras, nakapatay siya ng 9 na kaaway. Mayroong ilang mga nagsasaka ng separation at reunion boundary sa mga taong iyon. Paano niya ito nagawa? Kung 2 na lang ang natitira nila, hindi talaga natin kailangang matakot sa kanila. Sumimangot si Zia Ningchang, ang tanging inaalala ko ngayon ay pagkaraan ng madaling araw, ang Yuan Chi boundary cultivator na iyon ay mababawi ang kanyang lakas. Kung patuloy niyang hahabulin tayo, natatakot akong hindi tayo makatakbo. Malayo. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Pagkatapos masira ang formation, makakabawi din ang kanyang lakas. Oo, kung gayon wala tayong pagpipilian. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Kung hindi nila papatayin ang Yuan Chi boundary cultivator na iyon bago mag-umaga, tiyak na mahuhuli silang 2 ng buhay. Pero 20% lang ng lakas ko ang nabawi ko. Kung talagang magkikita tayo ng Yuan Chi boundary cultivator na iyon, natatakot ako na medyo magulo. Napabuntong hininga si Zia Ningchang. Marami akong naipon na pills dito. Tingnan mo kung may magagamit ka. Kinuha ni Yang Kai ang pagnakawan mula sa patay at pagkatapos ay tumakbo sa katawan ni Yuan lang para maghanap. Agad siyang naglabas ng ilang bote ng pills. Tila mas mayaman si Yuan lang kaysa sa iba. Mas maraming pildores at perang papel ang dala niya kaysa sa iba. Sa Chi recovery pills na ito, dapat ay mabawi ko ang 40% ng aking lakas. Sapat na iyon. Bakas sa mukha ni Zia Ningchang ang kaunting pananabik. Bumawi ka muna. Babantayan kita. Nais din ni Yang Kai na samantalahin ang oras na ito para makabawi. Bagamat ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay walang katapusan, ang kanyang pisikal na lakas at espiritu ay kailangan pa ring alagaan. Martial Peak, Kabanata 110. Kanilang kanya-kanyang labanan. Wala pang 1 oras ang natitira bago madaling araw. Lumabas sina Yang Kai at Zia Ningchang sa nakatagong siwang at sinundan ang direksyon ng daloy ng Yin Chi sa lambak. Ngayon ang direksyon ng daloy ng Yin Chi sa lambak ay napakadaling matukoy dahil ang 19 Yuan Condensing Do ay sumisipsip ng Yin Chi sa lambak sa napakabilis na bilis, na naging dahilan upang ang buong lambak ng Yin Chi ay mabangis na nagsalubong patungo sa isang tiyak lugar. Ang ganitong uri ng kakaibang kababalaghan ay maaaring makita ng sinumang nasa lambak. Tinansya ni Yang Kai na ang 2 tao mula sa Bloody Battle Gang ay tiyak na pupunta upang mag-imbestiga, at kapag dumating ang oras, natural silang magkikita. Matapos patayin ng ilang mga eksperto sa Chi Transforming Stage at Separation at Reunion Stage, hindi pa rin hamupa ang fighting spirit ni Yang Kai dahil mayroon pa ring eksperto sa Yuan Chi Stage sa lambak. Hanggat may pressure, ang matigas na kalooban ni Yang Kai ay palaging gaganap nito, at ang kanyang isip at katawan ay palaging magiging tensyonado. Hindi lang niya alam kung gaano kalakas ang natitira nitong Yuan Chi Stage expert. Matapos ang tagal ng pagsunog ng isang stick ng insenso, unti-unting lumapit ang 2 sa pinanggagalingan ng Yin Chi. Doon, may maliwanag na nakabitin sa hangin, at nang pumasok ang Yin Chi dito, nawala ito na parang nilamon. Ito ang ika-9 na Yin Yuan Condensing Do na nakita ni Yang Kai noon. Gayunpaman, kumpara sa dati, ito ay ibang-iba na ngayon. Ang 9 Yin Do crystals mula noon ay isang bola lamang ng liwanag, na walang anumang espesyal na hugis. Ngayon, para itong bulaklak na malapit ng mamukadkad, at kitang-kita ang malambot na mga talulot. Itinago ng 2 tao ang kanilang mga figure, at mga 50 talampakan ang layo mula sa 19 Yuan Condensing Do. Bumulong si Zia Ningchang. Ang 19 Yuan Condensing Do ay nasa loob ng flower bud, at kapag namumulaklak ang flower bud, ito ay lilito. Sa oras na iyon, maaari itong kolektahin. Originally, inayos ko ang 9 Yin 8 Lux formation para harapin kasama nito, ngunit pinilit ako ng mga taong iyon na i-activate ito ng maaga. Hanggat ang mga taong iyon ay hindi mamamatay, ang 8 Yin Chi chain ay hindi babalik. Sa pagkakataong ito, maaari lamang tayong umasa sa paraan ng junior brother, ang iyong tunay na Yang Yuan si Chi ang kalaban nito. Kung wala akong porma sayon, hindi kita matutulungan. Hindi ba ito marunong tumakas? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Oo, kaya, walang gaanong pag-asa. Si Zia Ningchang ay malapit nang umatras. Tapos kung papatayin natin lahat ng mga yan, magagamit mo ulit yung formation, di ba? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kahit nasabihin mo na, paano kung hindi sila pumunta dito? Nandito na sila. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap ng malamig na liwanag nang bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Umalangaw ang malakas na tawa ni Wen Feichen. Haha, matalinong brat. Kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang magkabalikat siya kay Zia Ningchang. Kalmadong dumating si Wen Feichen 20 metro ang layo mula sa dalawa at nakangiting sinabi. Talagang buhay ka pa, mukhang ang mga basurang iyon ay hindi makakagawa ng anumang bagay na mahusay. Sinusubukan ni Wen Feichen ang lahat ng kanyang makakaya na buwagin ang mga kadena ng Yin Chi na sumalakay sa kanyang katawan, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito nagawa. Wala sa kanyang mga nasasakupan ang bumalik upang iulat ang sitwasyon. Siya at si Long Wei ay sabik na naghihintay ng bigla nilang naramdaman ang pagbabago sa Yin Chi sa lambak ng bundok, kaya sinundan nila ang mga bakas at pumunta rito. Pagdating nila, nakita nila sina Yang Kai at Zia Ningchang.
Parehong natuwa sina Wen Feichen at Long Wei sa hindi inaasahang mabuting balita. Hindi sila nag-abala na itago ang kanilang mga figure at naglakad ng hayagan. Dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, natural na hindi magiging mabait si Wen Feichen kay Yang Kai. Agad siyang nagpakawala ng mahabang sipol, gustong tawagan muli ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit pagkatapos niyang sumigaw, nadiskubre niya na ang kabataang katapat niya ay nakatingin sa kanya ng may kakulaitan, na walang kahit kititing na takot. Hindi maintindihan ni Wen Feichen kung bakit walang takot ang kabilang partido. Isang hakbang pasulong si Yang Kai at sinabing may malamig na ekspresyon, kahit sumigaw ka hanggang sa mawalan ka ng boses, walang darating para tulungan ka. Nagbago ang ekspresyon ni Wen Feichen. Ano ang nangyari sa kanila? Patay na silang lahat. Natural na walang paraan ang mga patay para tulungan ka. Natatawang sabi ni Yang Kai. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Wen Feichen habang nagtataka siyang tumingin kay Xia Ningqiang. Sa kanyang opinyon, si Xia Ningqiang lamang ang maaaring pumatay sa mga masters ng separation at reunion boundary. Ang isang maliit na Yang Kai ay walang ganoong uri ng kakayahan. Anong maling kalkulasyon? Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa ng lakas ang babaeng ito para lumaban. Nang sinaktan niya ito ilang oras na ang nakalipas, malinaw niyang naramdaman na wala na itong lakas na lumaban. Paano siya makaka-recover ng ganoon kabilis? Kahit patay na silang lahat, wag mong isipin na makakatakas ka sa mga kamay ko. Malamig nang umuso si Wen Feichen, malinaw na walang pakialam sa pagkamatay ng mga taong iyon. Si Yang Kai ay humakbang pasulong, ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay umaalon, kumukulo ang kanyang dugo, at ang kanyang fighting spirit ay walang katapusan. Nang akmang sasalakayin niya si Wen Feichen, isang magandang figure ang lumipad mula sa kanyang likuran, dumiretso kay Wen Feichen. Si Xia Ningqiang ang unang gumawa ng hakbang. Bukod dito, ito ay isang hakbang na bumalat kay Wen Feichen. Malinaw na gusto niyang alagaan ang nasugatan na si Yang Kai, kaya gusto niyang labanan ng isa laban sa dalawa. Umindayog ang kanyang figure, at lumipad palabas ang 10 malamig na chi, 7 ang umatake kay Wen Feichen, at 3 ang umatake sa Long Wei. Ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang momentum ay nakakamangha. Tumawa ng malakas si Wen Feichen. Hindi magaan ang layunin ng batang babae na ito na pumatay, hindi ito maganda. Habang nagsasalita siya, sinalubong ng kanyang mga palad ang pag-atake ni Xia Ningqiang, at madali niya itong na-neutralize. Sabi niya, "Iyang Master Long, ipauubaya ko sa iyo ang brat na iyon, haharapin ko ang batang babaeng ito." Sige. Tumanggo si Long Wei, at hindi nakalimutang paalalahanan siya. Huwag mong saktan ang kanyang mukha. Alam ko, makahulugang ngumiti si Wen Feichen, at agad na nakipagsanib puwersa kay Xia Ningqiang. Bagamat nakabawi na si Xia Ningqiang ng 40% ng kanyang lakas, nasugatan pa rin siya, at maipapakita lamang ang lakas ng Chi Transformation Stage Level 6 o 7. Mas malala pa si Wen Feichen, at maipapakita lamang ang lakas ng Chi Transformation Stage Level 2 o 3. Ngunit kung tutuusin, magkaiba ang kanilang kaharian. Si Xia Ningqiang ay nasa tuktok ng yugto ng paghihiwalay at muling pagsasama, at nasa katawan niya si Yuan Qi. Si Wen Feichen ay nasa Yuan Qi stage, at may Yuan Qi sa kanyang katawan. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Yuan Qi at Yuan Qi. Ang una ay maaaring magpakita ng mas mapangwasak na kapangyarihan kaysa sa huli. Bilang karagdagan, ang karanasan ni Wen Feichen sa pakikipaglaban ay mas mayaman kaysa kay Xia Ningqiang. Sa palitan na ito, naramdaman ni Xia Ningqiang na medyo mabigat ang pakikitungo sa kanya. Bagamat hindi siya mabilis na matatalo, imposibleng talunin niya si Wen Feichen gamit ang sarili niyang lakas. Sa karamihan, ito ay magiging isang draw. Pareho silang mga eksperto, kaya ang labanan ay napakatindi din. Ang kanilang mga figure ay kumislap na 1,000 talampakan ang layo sa isang iglap. Hindi masyadong pinansin ni Yang Kai ang laban ni Xia Ningqiang, dahil mayroon din siyang sariling kalaban. Sumulyap kay Long Wei, na nakatayo 100 talampakan ang layo mula sa kanya, biglang tumawa si Yang Kai. "Iyang Master Long, tama ba?" Malamig na sinabi ni Long Wei. "Gusto mo bang humingi ng awa? Huli na ang lahat. May ilan akong itatanong sa iyo." Tumingin si Long Wei kay Yang Kai na may mapaglarong ekspresyon, at sinabing casual. "Kung ito na ang huling hiling mo bago ka mamatay, matutupad ko ito."